Yan. Magandang umaga po muli sa bawat isa at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na sovereign and in full control of everything. Nais ko po na muli ay maghayak sa inyo ng kanyang salita para sa morning watch na ito. Pero bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong umagang kaloob niyo muli sa amin, kung paanong ginising niyo kami, Panginoon, na mayroong bagong pag-asa, bagong buhay, bagong lakas na nagmumula sa iyo. Patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat. At Lord, patuloy kaming inihahayag ang aming pasasalamat. At sa umagang ito, Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama at ang iyong kalooban ang laging mag-prevail sa today's journey namin. Sa aming morning watch, O Lord, patuloy na ikaw ang maitaas namin, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang gumabay at pumatubay sa amin, Panginoon, sa gawain ito. Mapapurihan ka at maitaas ang tangi mong pangalan. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ikaw po ang mag-full control. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaunawaan sa mensahe mo at sa salita na iahayag mo po, Panginoon, sa pamagitan ko. Muli, O Lord, samahan niyo po kami, O Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko lang pong ihayag sa inyo yung pong Psalm 46 po. Sabi po dito, kung meron po kayong Biblia, makibasa po kayo sa akin na ganito po ang sinasabi. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Ano po yung instruction dito sa atin ng Panginoon? Ang sabi po dito, to be still, manatili daw po tayo. Pangalawa, know that He is God. Alamin daw po natin na siya ay Diyos. Sa Psalm 46 po, bakit po nabanggit ng psalmist ito po na maging be still tayo at alamin natin na siya ay Diyos. Alamin natin na ang Diyos ay Diyos. Dahil sinasabi po dito sa verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present in help in trouble po. Ano po ang pinagdadaanan natin sa ngayon? Ano po yung kalalagayan mo sa ngayon? Meron po ba ikaw na problema? May pinagdadaanan ka po bang mabigat na problema sa pera, sa relasyon, sa kaugnayan sa kapwa? Ano po yung mga pinoproblema natin na mga pagsubok? Sa kasakitan? Walang tao na walang pagsubok o problema. The thing is, we have our God who is our refuge, ang ating kublihan, ang ating sure na tutulong sa atin sa panahon ng ating problema. Sabi nga po dun sa awit, siya yung ating kublihang dako, siya yung ating lilim, siya yung ating pwedeng tawagan, pwedeng outpouran o yung pagbuhusan natin ng lahat nung nasa sa loob natin, ng lahat nung pinagdadaanan natin, lahat ng problema natin. Kasi ang Diyos, hindi po siya tatanggi sa atin eh. Sabi nga doon sa Matthew po yun, "Come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest." Kasi yun daw pong yung pamatok ng Panginoon o yung mga dinadaanan na ito ay magaan para sa Kanya. Alam niya lang lahat yun eh. Kaya sa atin na mga pinili at mga anak niya, sino po ba ang ating pwedeng lapitan in the midst of all these troubles, in the midst of all these problems on earth? Di po ba ang ating Panginoon? Wala pong hindi alam ang Panginoon sa atin. Lahat. Siya po ay omniscient, all-knowing, omnipotent, all-powerful, and omnipresent. He is everywhere po. Kaya wala po tayong itatago, wala po tayong pwedeng
i-hide sa Panginoon. Dahil lahat po ng iyan ay alam niya. Nasa itaas po siya at tanaw niya kung ano yung dinadaanan natin. Kung ano yung kalalagayan natin. Kaya yun po, sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Sabi din po dun sa Psalm 46 sa verse 2, therefore, we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Na ano man daw pong daanan natin, ano naman daw pong kalalagayan natin, we will not fear because for ourselves, for all of us, alam natin na meron tayong Diyos na nakahawak sa atin. Hindi po tayo yung, kasi pag po tayo ang humawak sa Panginoon, makakabitiw po tayo eh. Pero pag ang Diyos po ang humawak sa atin, hindi po tayo malalayo. Hindi po tayo bibitawan ng Diyos. Kasi kung ang ating Diyos, ang ating refuge or strength, we will not be afraid. Though we are going through various trials, hawak nga po tayo ng Panginoon at hindi po niya hahayaan na somebody or someone will take us out from His hand. Kasi siya po yung may hawak sa atin eh. At nangako po siya na He will never leave us, He will never forsake us. Sa verse 46 po ng sa verse 7 po ng Psalm 46, sabi po dito, the Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress. Nung tawagin po tayo ng Panginoon, hindi po tinawag tayo na para lang sa yung pagtawag. Laging may reason po dyan. Yung pagliligtas po niya sa atin, there is always a reason for that. And we are created for Him. Na kaya nga po, habang may buhay tayo, merong pag-asa. Kasi kahit yung buhay natin dito o yung buhay dun sa kabilang buhay, nandun po yung Diyos na patuloy na ating kublihan, ating fortress, ating kalakasan. This is the result of or benefit of being a child of God. Yun po, isa sa benefit o isa sa pangako o resulta ng pagiging anak ka ng Diyos. Yung hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Laging nandyan ang Panginoon. Anumang sitwasyon meron ka, down or ups, nandyan ang Panginoon. Minsan ang tao lang po ang lumalayo sa Panginoon eh. Kapag po tayo ay nagkakasala, kapag ka po tayo ay yung bang mismo sa sarili natin na dinesisyon na natin na lalayo tayo sa Panginoon, yun, tayo po ang lumalayo, hindi po ang Panginoon. Ang Panginoon, ang open arms po siya na dalawang kamay na tatanggapin at yung sasamahan niya tayo sa anumang lakbayin, anumang kalalagayan natin sa buhay. Kaya yun po, magtiwala lang po tayo sa Panginoon at maging be still and know that He is God. Meron tayong Diyos na Almighty and our fortress. Kaya sabi nga po, kapag ka meron kang Diyos, kapag may kaugnayan ka sa Diyos, in a relationship ka sa Panginoon, absent po ang fear. Absent po ang fear. Wala po dyan yung pagkatakot. Kasi hawak ka nga po ng Diyos. Namatay nga po siya para sa bawat isa. Ano pa ba ang pwede nating hingin sa Kanya? He gave it all. Kaya po yun, lagi tayong be still and know that He is God. He says, sabi nga po, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted on earth. And again, sabi nga po, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Kaya anuman po ang pinagdadaanan natin, anuman po yung kalalagayan natin, laging ang sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. To God be the glory po, and God bless us all. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Walang hindi kaalam sa aming buhay. Ano man ang pinagdadaanan namin, ano man ang ginogotro namin, Panginoon. Lord, alam niyo po ito at hindi lingid sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming journey sa bawat araw, until you come, O Lord, manatili kaming tapat, manatili kaming nasa sa iyo, Panginoon, at maging ayos yung tayo namin, O Lord, sa buhay, na laging ang desire namin, Panginoon, to delight in you, O God. Panginoon, wala kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Kaya Lord, ang patuloy na dalangin namin, while we have our being, while we are, Lord, nandito sa mundo, manatili kami sa iyo at patuloy na alamin namin kung sino yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Yung Diyos na omniscient, all-knowing, yung Diyos na omnipresent, nasa everywhere, O God, at yung Diyos na omnipotent, all-powerful. Lord, salamat po ng maraming dahil patuloy nyo kaming sinusustain, patuloy nyo kaming sinasamahan sa temporal life namin here on earth. Lord, lagi manatili sa amin yung mga pangako mo, yung mga salita mo, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And Lord, help us to know and to be still and know that you are God. Lord, maraming salamat. And this all we pray, this all we ask. In Jesus' name, amen and amen.